Blessed Sunday, blessed people. Are you blessed? More than blessed? Blessed beyond measure? Amen. Salamat po sa grace po ng Lord. Magandang umaga, pakisabi sa katabi mo, good morning sa'yo. Sabihin mo sa kanya, masaya ako na ikaw ang aking katabi. Praise the Lord, no? Puro tayo mga oldies ngayon. Kasi po, mamaya po yung ating pong youth service. No? And I praise the Lord talaga sa nangyari last week na praise report talaga. No? Hindi ko akalain na ang Panginoon ay maraming mga kabataan talaga na gustong baguhin ang buhay. Dinala po rito at kami po ay na-amaze talaga. No, hindi namin alam kung saan lang galing itong mga kabataan po, kung saan sila natawag, saan sila napulot, saan sila nahatak. But praise the Lord, no? Dahil ang Diyos po ay merong malaki at magandang plano, no, sa mga kabataan po ngayon. May pag-asa po ang bansa dahil ang Diyos po, no, ay patuloy na kumikilos. He's still working, no, behind the scenes. No, hallelujah. Sino po dito nagagalak at nandito ka? It's good to be in the house of God. Amen? Iba talaga ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa tahanan ng Diyos. Totoo po. Kaya nga minsan naiisip natin, di ba? Kung po pwede nga lang tumira sa loob ng simbahan. No? Naramdaman niyo ba yon? Yung minsan, Monday pa lang, gusto mo na kagad mag-Sunday kasi iba yung joy na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. No? Amen po ba doon? Because in His presence, there is fullness of joy. Amen? Not 1/4, not 1/2. Ang sabi doon, fullness of joy. No? Talaga naman sa presensya ng Panginoon, dito mo nagagawang ngumiti, di ba? I mean, baka nga sa bahay, hindi ka nangingiti. Di ba? Pero pag nasa gawain ka ng Lord, di ba, nagagawa mo tumawa, at nagagawa mo na lumigaya. Praise God. Now, sa mga bago po natin kasama, sa mga online po natin na nag-join po sa atin sa worship service, no, welcome po dito po sa Blessed Life Community Church. At kami po yung masaya na makasama po namin kayo ngayong umaga. At sa mga bago po natin na narito ngayon, welcome po. You are warmly welcome dito po sa church na to. Praise God. Sige po, punta po tayo. Let's dive into the word sa topic po natin. And today we're going to our new series entitled He Is. Okay, He Is. Ito po yung series po natin sa month of July. No? And in this series, no, we will have a deeper understanding about who God is. Okay? About who God is. Yung bang mas lalo pa nating makilala ang Panginoon, magkaroon tayo ng malalim na pagkakaunawa at pagkakilala sa Diyos. Kaya deeper understanding about who God is. Kasi po, baka mamaya mayroong isang taong lumapit sa iyo at tinanong ka, sino ba ang Diyos para sa iyo? O, di ba? Ano sasabihin mo? Tanungin mo nga yung katabi mo. Sige, tanungin mo sa kanya, sino si God para sa iyo? Paggagamanon yan, di ba? Grabe, no? Sino ba si God? Okay? Kilala niya ba si God? No? Kasi po, mahirap talagang maniwala sa Diyos na hindi mo kilala eh. Amen. No? At mahirap din ipakilala ang Diyos na hindi mo lubos na uunawaan kung sino siya. Kaya dapat magkaroon po tayo. Yun po talaga ang goal po natin eh. Amen po ba doon? Dito po sa journey ng faith po natin ay yung mas malaman pa natin, mas maranasan pa natin ang Panginoon at magkaroon ng malalim na relasyon po sa Kanya. Kasi po marami na pong mga tao po ang confused ngayon. Kaya kung makikita mo, mapapansin mo kapag sila po ay may pinagdadaanan, di ba po, no? Ang huli nilang pinupuntahan, ang Diyos na. Last option tuloy. Kasi bakit? Hindi nila kilala kung sino ba ang Diyos eh. Amen po ba doon? Bagamat sila ay nagsisimba linggo-linggo, tama po ba? Pero kapag may pinagdaanan na yan, mapapansin mo, si Lord yung last resort niya. Bakit kaya? Di ba? Di ba kapag nagsisimba ka, nandito yung nare-remind ka kung sino ba ang Diyos. Pero kapag ka meron ng problema, bakit ganon? Nawawala na sa eksena ang Panginoon. Nawawala na sa equation ang Diyos. Amen po ba doon?
No? And there are people here who have doubts and questions in their minds about the awesomeness and the power of God. No? Maaaring meron po dito, may mga doubts ka, may mga questions ka sa isipan mo pagdating sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian, sa kadakilaan ng Diyos. Amen po ba doon? No? Kaya kung mapapansin mo, nasasabi na lang natin na talaga bang may magagawa pa ang Diyos? May pag-asa pa ba kaya? Pwede pa kayang mabago? Sana naman mangyari pa. Di ba po, no? Kasi pag hindi mo kilala ang Diyos, ito yung mga lengguwahe mo eh. Sana mangyari pa. Sana mabago pa. Kung po pwede sana, no, na may magawa pa tayo. Kaya ang assignment ko po ngayong umaga ay yung i-boost po ang iyong pananampalataya. I-steer po ang ating pananampalataya na maintindihan natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, the God that we serve, is more than capable and able to fix your dilemma. He is able and capable to fix your struggle, your problem. Amen po ba doon? Ibig sabihin, ang Diyos po natin ay may magagawa. Hallelujah. Ano ba tayo? And in the book of Hebrews chapter 11 verse 6, alam naman natin in Hebrews 11, dito po naka-indicate yung statement ng pananampalataya, ano ba ang faith. Pero gusto ko tignan natin yung verse 6 po rito kasi po ito yung implication or application para po sa atin. Ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, okay, in verse 1 nilagay dyan, what is faith? But in verse 6 nakalagay dito yung implication at application na ang sabi dyan, but without faith, it is impossible to please God. Look at that. Sabi po dito, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. That He is. He is a rewarder of those who diligently seek Him. So the Bible says, without faith, it is impossible to please Him. If we want to honor God, if we want to please Him, we must trust Him. Amen. Because faith pleases God. Fears, doubts, unbelief displeases Him. And the Bible says, those who comes to Him must believe that He is. He is what? Okay? Saka ibang translation nakalagay, He exists, He exists. Pero gusto ko yung New King James Version kasi mas matapang po ito. Yung who, alam naman natin nag-exist ang Diyos, pero pagkakasabing that those who comes to God must believe that He is. Sino ba yung He is? No, ito yung may underline dyan, yung that He is. He is. Para siyang blank check kung titingnan mo. Para siyang blank check. When you say blank check, di ba, ikaw yung po pwedeng maglagay doon, mag-indicate kung ano gusto mong ilagay. At sinabi dyan, for those who comes to Him must believe that He is. Diyan mo nakita yung ating series. Sino ba si God sa'yo? Di ba? Lagi natin sinasabi, we worship God for who He is, di ba? No? I will worship you for who you are. Sino nga ba siya? Para sa'yo. Sino yung He is mo? Okay? Ano yung nakalagay doon sa blank na yon? He is what? And today, that's what we're gonna talk about, no? Yung ating pong title, dudugtungan natin yan. At ang unang week po natin ngayon, He is able. God is able. God is able. Ito po yung nakalagay sa Ephesians chapter 3 verse 20. Look at this powerful verse. Sabihin niya rin, God is able. With conviction, sabihin mo, God is able. Amen. With faith talaga, yung may buhay talaga. God is able. Ephesians chapter 3 verse 20, it says, now to Him, not tomorrow, but now to Him who is able to do exceedingly, abundantly,
above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Now, dito po tayo magbabad sa passage po na to. Sa basic hermeneutics po kasi kapag ikaw po'y gumagawa ng mensahe, may pattern po yan eh. No? Palagi yan. Una po dyan, merong principle. 3 P po yan eh. Principle, program, and promise. Okay? Marami sa atin nagkiklaim ng promise pero hindi mo alam yung program at yung principle. Okay? Marami naman sa atin alam yung principle pero hindi naman natin nare-receive yung promise kasi hindi mo alam yung program. Amen? Marami naman ay puro program, hindi alam yung principle, kaya hindi rin ma-receive yung promise. Kaya tingnan natin dito yung principle, yung program, at yung promise. Ibig sabihin, para mag-operate yung program, kailangan alam mo yung principle. Are you with me? Are you still here? No? At para ma-receive natin yung promise, dapat tama yung program. Okay? Tingnan natin, i-apply po natin dyan. Ano yung principle dyan? Now, sabi dyan, now to Him who is able. Now, to Him who is able. Anong principle? Number 1 principle, God is able to do. He is able to do. Always remember that God is able to do. Amen. We got to understand that God is able to do. The Bible says now, to Him who is able what? To do. Pag sinabing able, tinignan ko yung kanyang meaning. Able means that God has the ability to make it possible. May kakayanan ang Diyos na anumang bagay na mahirap at imposible ay pwedeng maging posible sa Kanya. Amen. No? The Bible says, what is impossible with man is possible with God. God has the power to make it happen. Yun ang ibig sabihin ng able. God has the power to make it happen. For God can do what man cannot. Yan ang Bible, sinabi ng Bible eh. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ang anumang bagay na hindi kayang i-fix ng tao ay kayang i-fix ng Diyos. Because God is able. Do we really believe, church, that God is able to heal our sickness and our diseases? He is able. He can. Amen po ba doon? Do we really believe that God can deliver us from our enemies? Do we believe that God can meet our financial needs? Do we believe that God can prosper us even in the midst of our adversities? Do we really believe that God can take the broken pieces of our lives and put them back together? Na kahit nasira na yung buhay mo, kahit wasak-wasak na yan, pag nilapit mo yan sa Diyos, pag sinuko mo yan sa Diyos, kaya muling buuin yan ng Panginoon. Because God is able. He has the power to make it happen. And the Bible says it's nothing too hard. It's too hard for the Lord. Is anything too hard for me? Sabi ni God sa Genesis 18 kay Sarah, nung angel, is anything is too hard for the Lord? Nothing. As in nothing. Amen? At tinignan ko rin, ibig sabihin dyan, sabi dyan, now to Him who is able to what? To do. Yun ang matindi, yun to do. Kasi bakit? Maraming mga tao, nag-wish sila ng isang bagay ay mangyari sana. May mga tao pinag-uusapan nila na sana ang isang pangyayari ay maganap. They talk, they wish, they want, but at the end of the day, wala silang kapangyarihan na gawin yon. Amen? Pero si God, He is able
to do. Ang hindi kayang gawin ng tao, ng sino man, ay kayang gawin ng Diyos. He is able to do. Kaya nga merong kanta, diba, sa children dati, My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing that God cannot. Alam nyo yun? Matatandaan nyo na eh. Hindi naman kayo mga yut eh. Alam nyo ba yun? Nung panahon natin, di ba? My God is so big, so strong and so mighty. Di ba? There's nothing that God cannot do. Why? Because God is able to do. He is all powerful. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So stop doubting, stop questioning God. Instead, be persuaded and have confidence that God is able. God is able to fix your broken marriage. God is able to promote you. God is able to do what He has promised. God is able to perform His word. God is able to do what seems to be unattainable and impossible. He is able. Amen po ba doon? That's why always remember when you are in trouble, God is able. Let me repeat that. When you are in trouble, remember God is able. He is able. Kasi po marami na po ngayon sa atin nawawala na po ng pag-asa. Dahil sa na-stuck ka na dyan sa kalagayan na yan, nag-suffer ka dyan sa sitwasyon mo, sa kondisyon mo, iniisip mo, nasasabi mo, Pastor, may pag-asa pa ba kaya? Amen po ba doon, no? Parang hindi ko na yata kayang pagdaanan pa, pagtagumpayan itong kalagayan ko. Minsan, naiisip mo lang sumuko eh. Amen po ba doon? Kasi tinitingnan mo yung sitwasyon mo base sa natural mong kaisipan at natural mong kakayanan. Amen po ba doon? Andiyan ba tayo? Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon sa araw na to, ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, walang anumang malaking problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos. Because He is able to do. Amen. Yung cross finger mo sa Lord, hindi cross finger yan. Could you imagine ang buong mundo na likha lang sa pamamagitan ng salita ng Diyos? At yung Diyos na makapangyarihan na yon, na kayang gumawa ng mga himala, mga dakilang bagay, siya yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kaya sabi niya, now to Him who is able to do what? What you ask or think? Hindi eh. Hindi yun eh. Sabi niya, God is able to do exceedingly, abundantly, above. Superlative na yun. Lahat na ng sobra nandun na. Lahat na ng higit nandun na. Amen po ba doon? Look at the magnitude of God's ability. Grabe tong bigat itong kapangyarihan ng Diyos. No? Tingnan niyo po yung descriptives po sa Kanya. He is able to do exceedingly, abundantly, above. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kapatid, yung Diyos na sinasamba mo, yung Diyos na pinaghandugan mo ng buhay, siya yung Diyos na hindi sakto-sakto lang. Siya yung Diyos na higit-higit at sobra-sobra. Amen. At tinignan ko yung mga meaning po nito, sabi ko gusto kong makita, ano pinagkaiba nito tatlo ito? Parang pare-pares din naman, exceedingly, abundantly, above. Tinignan ko yung word exceedingly, ang ibig sabihin po niyan ay over, above, beyond. Beyond. Okay? Exceedingly. In other words, God can do over, can do above, and beyond. No? Further away in the distance. Exceedingly. Grabe. Yung pangarap mo, yung mga nasain mo sa buhay, yung mga iniisip mo, kayang lagpasan niya ng Diyos.
kayang lagpasan ng Diyos. And abundantly means more than enough. More than enough. Ito yung gusto ng Lord sa atin. Yung higit pa sa pangangailangan mo. Plentifully. Extraordinary. Wow. When you say more than enough, kapatid, it's just too much. More than you need. Antindi nun? No? Excessive. Sobra-sobra. Labis-labis. Ganoon naman talaga ang Diyos, di ba? Biruin mo. Saan ka nakakita yun? 5 sibadang tinapay, 2 isda. Pag binasa mo yung story, anong po nakalagay doon? Napakain na lahat ng libo-libong tao at may mga sobra pa. May mga excess. Could you imagine ang Lord? Yung gusto ng Lord sa buhay mo? Hindi lang yung mag-survive ka, ha? Kundi talagang malagana ka. Plentifully. Plentifully. Pag tinignan mo yung kalagayan, parang malabong mangyari yan. Sa kakayanan mo. Sa kaisipan mo. Pero hindi sa kakayanan at abilidad ng Diyos. Amen po ba doon? No? Yung bang iniisip mo ngayon, Lord, okay na to. Pero si Lord gusto niyang higitan? Sobrahan? Amen. Si Lord pa naman talagang espesyalista ang Diyos sa sa pag pinagpala ka sobra-sobra. Amen po ba doon? Kasi ang goal ng Lord, yung blessing na sobra-sobra sa iyo, maging blessing din sa iba. Kaya niya sinosobrahan talaga. Para yung pagpapala na ibinibigay niya sa iyo, no, ay dumaloy din sa marami. Kaya kapag binibless ka Lord ng sobra-sobra, kapatid, hindi lang para sa iyo yan. Amen. Amen po ba doon? That's incredible. Ephesians 3:20. Sabi ng, the God that we serve is the God of Ephesians 3:20. No? Kapag ang Diyos ay gumalaw, hindi kapos, hindi sakto, kundi higit sa iyong pangangailangan. And above, it means on top of a higher, or on top of or higher than. Overhead. Higher place or position. Wow. Ang tindi noon, above. You are the head and not the tail. Amen po ba doon? And sabi, God is able to do exceedingly, abundantly, above all. When you say all, it covered everything in your life. Pag sinabing all, lahat ng area ng buhay mo, sakop niyan. Grabe. Amin pa doon. No, all that you could what? Ask or think, He is able to do above and beyond. Wow. Above and beyond. Beyond your expectation. Kung i-challenge ka ngayon, na mag-isip ka kung anong gusto mong buhay, anong man pangarap, yung ipinipinta mo sa isipan mo, pag sinabing He is the God of Ephesians 3:20, yung nakapinta sa isipan mo, kayang lagpasan at higitan ng Diyos. Are you still here? Yung po yun, no? Beyond your expectation, yung inaasa. Meron po kasi tayo, di ba tinatawag na, alam niyo ba yung sa nakakatawa minsan sa social media, yung tinatawag na expectation versus reality. Alam niyo ba yon? No? Sino po dito na budol na? Diba? Yung tao, ang ganda sa picture ng tao. Wala pakakinis ang mukha, artistahin. Diba? In love ka. Tapos yung nakipag-meet ka, parang gusto mong maglaho. Bakit? Iba yung expectation mo sa nakakita mong ganda nito. Diba? Na-fall in love ka na. Diba? Tapos yung nakita mo, grabe. Parang gusto mo na mag-backslide. Diba? Merong reality, yung expectation versus reality. Ang ibig sabihin nun, over-promise but under-deliver.
Sobra-sobra sa pangako, pero yung katotohanan, kapos yung performance, kapos. Yung pag-deliver, kapos. It happens in relationship. Diba? Sa relationship, yung expectation mo ano? Nung kinasal ka, panghabang buhay na. Pero in reality, suntukan na. Ayawan na. Pero yung expectation mo, kaya ka nga nagpakasal eh. Tama? Till death do us part. Sa hirap at sa ginhawa, sa kalusugan at sa karamdaman. Pero ano, nung nagkaroon kayo ng utang, ayawan na. Kamalan niyo pa tayo. Yung expectation versus reality. It happens in business. Yung products mo doon, grabe overhype. Diba? Pero kapag tinignan mo, dumating sa'yo, nabudol ka na ba sa online shopping? Yung sa Shopee? Ay, grabe. Diba? Nakita mo yung, may isa nakita ko, yung bumili ng ano, yung sa mukha, yung nilalagay sa mukha, yung itim, ang tawag doon, yung itim. Yung face mask ba yun? Parang ganon. Oo. Ano tawag doon? Black mask. Yung parang black mask. Oo, dumating, ganyan lang kalit, nilagay niya sa noo. Sabi, may butas pa, may mukha pa. Ang layo, di ba? Sobra overhype, pero under-deliver. Yan po yan eh. No? Underperform ang nangyayari po. Are you with me? No? Kaya marami pong nabubudol. It happens in politics. Before election, nagpapatayan ng mga tao. Bakit? Di ba? Siya na! Siya na ang magpapabago ng lahat. Ito ng pag-asa ng bansa natin. Ito ng pag-asa ng bayan. Ito ng pag-asa ng ating ng sangkatauhan. Bakit? Kasi ang galing magsalita, ang galing mangako. O, di ba? Expectation mo, kapag ito na upo, magbabago na ang lahat. Kaya yung mga tao, di ba, nagpatayan sa social media. Di ba? Ganun nangyayari. Di ba? Bakit? Tinayaan mo yung buhay mo, yung pangalan mo, doon sa politician na magaling magsalita, magaling mangako. And guess what? Nung naupo na, nabudol na tayo. At tumahimik ang Pilipinas. Are you with me? Di ba totoo po yan eh? Expectation versus reality. Overpromise but under-deliver. Maganda yung sinabi, maganda yung prinomote, grabe yung pangako, sobrang hype, pero underperform naman. Ibahin mo si God. Ang tao talaga, kasama yan sa human beings po eh. No? Nagaganyan tayo, nangangako, pero wala eh. Pero si God, ibahin mo. Sabihin mo sa katabi mo, ibahin mo si God. Because kay God, no, yung ine-expect mo na maganda, hindi siya iilalim. Mas tataasan niya pa. Mas hihigitan niya pa. Mas lalagpasan niya pa. Hallelujah. Grabe itong Diyos na to. Amen. Above all that we ask or think. Ang ganda sa The Passion Translation. Kasi po pag tumitingin ako ng passage, tinitingnan ko rin sa ibang translation at version. Tingnan niyo po itong Ephesians chapter 3 verse 20, nakalagay dyan. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than our greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imaginations. Sabi niya, He will undo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Grabe. Sabi ng Lord, mangarap ka nak, yung pangarap mo, hihigitan ko yan. Amen po ba doon? So, higit pa sa inaasahan, higit pa raw sa iyong pinapangarap, ang kayang gawin at ibigay sa iyo ng Diyos. Totoo. Last weeks ago, pinag-usapan natin yung lalaking lumpo in the book of Acts chapter 3. Are you with me? Now, ano ba ang hinihingi ng lumpo na yon? Limos lang naman. Pero ang ibinigay sa kanya ng Diyos, healing, higit sa kanyang inaasahan. Amen po ba doon?
In Genesis chapter 18, si Sarah at the age of 89, di ba? Sinabi sa kanya na, sa susunod na taon, meron ka ng anak. Pero nung narinig ni Sarah, tumawa si Sarah. Kasi bakit? Paano mangyayari yung matanda na kami, baog pa ako. Wala na, hindi na nga siya dinadat na sabi sa Bible. And guess what? Ginawa ng Diyos yun sa kanya. Grabe naman Diyos yan. Amen po ba doon? Higit sa iyong iniisip, higit sa iyong inaakala. Ang tindi po noon. Marahil ang gusto mo lang sa taong ito, makabayad ka ng utang. Amen po ba doon? Pero kapag ang Diyos ang gumalaw, hindi ka na makakabayad ng utang. Magbubukas pa ang Diyos ng negosyo para sa negosyo na yung pag pinagpala niya, ikaw na magpapautang. Magagawa ba yun ng Diyos? Magagawa yun ng Diyos. He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Marahil gusto mo lang makalipat sa magandang apartment. Pero naniniwala ko ang Diyos kaya kanyang bigyan ng bahay at lupa. Amen po ba doon? Gusto mo lang makapasok sa work, pero ang Diyos gusto kanyang i-promote sa work at bigyan ng malaking salary. And nothing is too hard for God. He is able. Gusto mo lang makapag-minister, pero si Lord, nagawa niyang gamitin ang buhay mo para maging pagpapala sa marami. Ako po, nung nakakilala ako sa Panginoon, ang gusto ko lang talaga, tapatin ko po kayo, yung maligtas. Tama po ba doon? Kasi nung panahon po namin, talagang merong tinatawag na burning hell talaga. Oo, pag nakakita ka ng preacher, pag may humayo sa'yo, kung mamamatay ka ba ngayon, yun ang naging tanong. Saan ka pupunta? Siyempre, ikaw, ayaw mo mapunta sa impyerno, ayaw mo mapahamak. So, ang reason kung bakit binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, of course, siyempre, naintindihan ko rin yung love ni Lord, yung aligtas ka. Amen po ba doon? Hindi ko inakala ng buhay na ibinigay ko sa Kanya, magpapastor pa pala ako. And then, yung Bible study, saya-saya ko na doon. Hindi ko akalain na makakapagpatayo pa pala tayo ng simbahan. At ginagamit yung gawain natin sa maraming mga buhay. Could you imagine nun? Ano ba? Hindi ko na naisip, pero sino akalain na kahit po ako, namamanga po ako eh. And then last week, nagulat ako, sabi sa akin ni Bishop Vincent, Pastor Toki, pwede ba tayo magpadala ng mga kapulisan dyan sa church nyo? Hindi ka na mangangatok sa presinto, sila pupunta dyan. 6 na pong mga pulis. Sabi ko, bakit ako harap sa mga pulis? Moko nga ako eh. Come on, nandiyan ba tayo? Sino ka lang ba dati? Pero si Lord, yung buhay na ibinigay mo, na gusto mo lang maligtas, si God, ginamit niya pa para sa maraming buhay. Gusto mo lang mag-serve, pero si Lord, gagamitin ka niya para makapag-minister, para maging blessing sa marami. Hindi mo alam kung ano pwedeng gawin ng Lord sa buhay na ibinigay mo sa Kanya. Amen po ba doon? Kung ano man meron ka, parang kay Moses, tungkod lang to, pero yung tungkod na yan, kayang humati ng dagat yan. Are you with me? Andiyan po ba tayo? The God who exceeds expectations. Espesyalista ang Diyos, nahigitan niya yung ating pong inaasahan. God's plan for your life is bigger, more rewarding, more fulfilling than you can imagine. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So don't put God in a box. Huwag mo ikakahon ng Diyos. Huwag mo ikakahon ng Lord. Higit ang Diyos diyan sa box na yan. Amen po ba doon? So, He's a God of Ephesians 3:20. And sabi po dito, to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ito na yung program. Kanina yung principle that God is able to do. Tandaan mo yan. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, God is able to do. At yung program, according to the power that works in us. According to the power working in us. Ito yung condition, kapatid. According to the power working in us. No? Dapat, para mangyari at makita mo
yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo, yung lagpas-lagpas, yung higit-higit sa iyo, dapat merong right power na nag-ooperate sa iyo. Yun yung program. Para mangyari yun, merong power eh. Sabi natin, power. No? Dapat meron kang right power na nag-work sa iyo. Para yung principle sa una, mag-work. Mag-work. Yung power din, ibig sabihin po, yung power sa Bible kasi, pag tinignan mo, isa lang yung meaning, dunamis. Ibig sabihin ng power na yun ay strength, ability. Ability. It symbolizes the presence and the power of God. So, ito yung kailangan natin, yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Ang tanong sa iyo, anong kapangyarihan ba ang kumikilos sa iyo ngayon? Okay? Tanong mo sa katabi mo, anong kapangyarihan ang kumikilos sa iyo ngayon? Because some of you, yung power na nag-work sa iyo ay doubt. Kaya hindi mo makita, kaya sa Bible, in the book of James, sabi ng Diyos doon, kay Santiago, yung taong double-minded, ay hindi alam kung ano gusto. Wag na umasa, magkakaroon pa yan. Makakatanggap pa yan. Tama, mali. Wala, hindi ubra yon. Yung doubt, anong power ang nag-work sa iyo ngayon? Fear? Yung takot? Yung iba naman, flesh. No? Yung flesh ngayon, yung nag-work sa iyo, kapatid. Yung iba naman, yung sarili mo, yourself, pride, independence. Kaya hindi mo makita yung kapangyarihan ng Lord eh. Kasi bakit? Nagpapaka-Diyos ka eh. Which is hindi naman. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Yung mga bagay na dapat isuko, nilalaban mo. Yung business ni Lord na siya dapat ang gumagawa, ikaw ang gumagawa. Kaya nga, diba, may principle na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ginagawa ng mga Kristiyano? Pupunta doon sa need. Business ni Lord na i-add sa yun eh. Ang business mo ay isik siya. Come on, nandiyan ba tayo? Bakit? Yung pagdepende mo sobra sa sarili mo, na kailangan mong i-work ang isang bagay para mabago. Amen po ba doon? Dahil iniisip mo, kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari. Wala naman sinabi sa Diyos, wala naman sinabi ang Diyos na huwag kang gumawa. Pero gumawa ka under ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba doon? Gumawa ka na dumidepende sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, pag nagpaka-humble ka sa Kanya, yung kapangyarihan ng Diyos mas lalo mo mararanasan. Kaya anong power ngayon ang nag-work sa iyo? Baka kung bakit di natin nakikita, itong pinangako ng Panginoon, kasi ibang power ang nag-work sa atin. Amen po ba doon? Are you allowing the power? Anong power po? Yung doubts, yung lies, nakaaway. Gusto po mag-flow ng Lord sa iyo eh. Gusto niya mag-flow sa iyo. Gusto niya mag-function yung presence na sa iyo, kaya lang, pinupush mo. Hindi ko kailangan yan. Nasanay na ako sa ganitong buhay. Oh, come on. God is able to do. Ako? Sa tanda ko na ito, may mangyayari pa. Meron pa ba ang future na naghihintay sa akin? Come on. Hindi makapag-work yung power ni Lord sa iyo kasi punong-puno ka ng takot, ng pagdududa. Punong-puno ka ng sarili. Kaya hindi mag-function yung presence ng Lord, yung power ng Lord sa iyo. Kasi bakit? Tinutulak mo lang. Amen po ba doon? Sapagkat ang Lord, ang Banal na Espiritu, gusto niya mag-rule sa buhay mo, sa bawat area ng buhay mo, because God is able to do something great in your situation. Let me say this to you. The power within you is greater than the struggle that is in front of you. Kung iaalaw mo lang yung power ng Lord, sigurado ko matagal ka na nakaalis sa ganyang kondisyon. Yes. Are you with me? But we resist, we push Him back, we say no.
kung bakit hindi tuloy gumagalaw ang Diyos po sa atin, bakit hindi tayo dumidepende sa Kanya. Hindi tayo dumidepende sa Kanya. That's why in Matthew chapter 13, Jesus went into one city in Nazareth. Mababasa niyo po yun sa Matthew chapter 13. And the Bible says, Jesus could not do miracles in His hometown. Sa hometown, sa Bethlehem, kung saan ipinanganak ang Panginoon, sabi doon, hindi nakapag-perform si Jesus ng mga himala. Why? Because the people had the spirit of unbelief working in them. Yun ang dahilan kung bakit hindi makita, hindi mag-operate, hindi mag-function, hindi mag-manifest yung presence, yung power ng Lord because of unbelief. Because of unbelief. Maaaring nakikinig ka ngayon, na-hype kayo, na-encourage ka ngayon, but paglabas mo rito, maaaring wala rin, tinapon mo rin lang lahat. Ay, siyempre, Sunday ngayon, i-encourage tayo ni Pastor. Are you with me? Because of unbelief. Pag binasa niyo yun, hindi nakapag-perform si Jesus ng miracle, hindi dahil kapos ang kapangyarihan ng Lord, kundi ang mga tao sa lugar na yon ay hindi naniniwala. Ang tanong ko ngayon sa inyo, naniniwala ka ba sa Panginoon? Amin po ba doon? Amin po ba doon? And I believe God wants to blow what? Powerfully in our lives. God is able. 3 words lang yan. Sabihin natin, God is able. Iba kasi, kapatid, yung pagdepende sa Diyos eh. Iba kasi yung tinatawag natin pananampalataya. Kaya nga sa una, sabi doon, without faith, it is impossible to please God. Ang faith kasi, iba siya pagdating sa magkaiba ang faith sa optimism. Yes, ang optimism kasi, umaasa ka na may magandang mangyayari. Umaasa ka, tama naman, walang masama maging optimistic. Amin po doon. Kaya lang ang problem, umaasa ka na may magandang mangyayari, kaya lang wala naman yung pinaguhugutan. Walang pinag-aangklahan yun. Tama po ba doon? Alam mo, gagaling ka rin. Ngayon lang yan, pero makakaraos ka rin. Pero ano, assurance? Ano pinangahawakan mo? Tama naman maging positibo. Tama po ba doon? Pero iba yung faith sa optimism. Pag sinabi ka sa ating faith, may pinag-aangklahan. Grounded ito ng salita ng Diyos. Ng mga pangako ng Panginoon na kahit kailan ang Diyos, tinatayuan niya ang kanyang salita. He is faithful to His words. He is true to His promises. God is able to do. Amen po ba doon? Yun yung angkla natin. May hugot tayo. Kung bakit ka makakaalis sa ganyan mong kalagayan, sa miserable mong kondisyon. Because we believe that God is able. And nothing is too hard for Him. He is faithful. He is so good. And the Bible says, you are more than conqueror. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? Kaya sabi po doon, Ephesians 3:21, now to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Ano po yung principle? God is able to do. Ano yung problem? Yung program? According to His power that is working in us. Amen po doon. Pag ang kapangyarihan ng Diyos ay hinayaan mo mag-flow, mag-operate sa iyo, yung principle, uubra. At ito yung promise. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Ito po ang magtatapos. God will do it to get the glory. He will do it to get the glory. In other words, God wants to perform miracles in your life. He wants to open up doors in your life so that when other people see what God is doing in your life, then God will get the glory. God will get the credit. Naalala ko, in the Old Testament, hinahanap ko gabi, hindi ko matagpuan.
Nagsabi doon, mamamatay kami kapag hindi mo kami sinakuluan. At kapag namatay kami, madudusta ang iyong pangalan. And then, sabi doon, ang Diyos ay pumasok doon sa arena ng kanilang laban. At sabi doon, gagawin ko to alang-alang sa aking pangalan. Hindi hahayaan ng Lord na madungisan ang pangalan niya. Are you with me? Gagawin ko to, sabi niya, alang-alang sa aking pangalan. God will get the glory. He will give him the praise and honor that belongs to him. And let the name of the Lord be glorified, be magnified. Amen po ba doon? To all generations, forever and ever. Ang Diyos, hindi lang siya mabuti sa iyo. Pangako ng Panginoon, magiging mabuti siya. Maging sa mga lahi at susunod na lahi mo. Magpakailanman. Magpakailanman. Alam niyo kung bakit gusto tayong pagpalain ng Lord? You know why? Kasi karangalan ng Diyos yun eh. Hindi ba nung nabago buhay mo, pangalan ng Diyos ang naparangalan? I pray and I hope sa mga blessings na tatanggap natin sa Lord, I pray na ang Diyos ang maparangalan. He will get the glory, the credit. Amen. Yung ba kung bakit nangyari yan, hindi dahil sa abilidad mo, kundi dahil sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa iyo. Alam mo kung bakit sinabi ng Lord, exceedingly, abundantly, and beyond. Above, far. Grabe yung far. You know why sabi ko, Panginoon, naisip ko lang habang ginagawa ko itong mensahe na to, gusto mo kaming dalhin sa lugar na hindi namin inaasahan na makakapunta kami. Na ang tanging conclusion namin kung bakit kami nakapunta ron because of your grace, because of your power, because of your faithfulness, because of your goodness. Could you imagine yun? So, sino ka ba para, di ba, pagpalain ng Lord? Pero sabi ng Panginoon, gagawin ko to. Parang pangalan kong maparangalan. Amen po ba doon? No, God is able. He is able. He is able. Sabihin natin, God is able. So don't doubt God. Don't question God. Huwag mong pagdudahan ng Diyos. Huwag mong questionin ng Diyos. God is able. Huwag mong hayaan ang kaaway maglagay ng kasinungalingan sa iyo. Wala, hindi na mababago sitwasyon mo. Wala, diyan ka na talaga. Mananatili ka na dyan. Mananatili ka ng may sakit. Mananatili ka ng mahirap. Mananatili ka ng ganyan sa bagsak mo kalaga. Wala na mangyayari. At ngayon, umaga, sinasabi sa Panginoon, I am able. I am able. Nothing is too hard for God. O pwede ba tayong lahat ay tumayo? Kaya po napakahalaga po sa ating mga Kristyano, meron tayong pangarap sa buhay. Yes. Dahil yung pangarap na sinet natin sa buhay natin, sabi ng Panginoon, pag gumalaw na ako, higit pa dyan sa pangarap mo. Higit pa dyan sa pangarap. Yung inaasahan mo na pwede na yun sa iyo eh. Sabi ng Lord, hindi na, higit pa dyan ang gusto kong gawin sa iyo. Higit pa dyan ang gusto kong gawin sa iyo. Napakaganda ng plano ng Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo, kapatid. Hindi ko alam kung ano yung hinihingi mo sa Panginoon. Pero naniniwala ko, ano man yung condition mo ngayon, ano man yung struggle mo ngayon, kayang i-fix ng Diyos yan. Gaano man kalalim yung hukay na pinuntahan mo na parang tila baga hindi ka na makakaahon at makakaalis, always remember that God is able. Ang Diyos na nag-deliver kila Moses sa mga Israelita, sa kamay ng mga Ehipsyo, ang nahumati ng dagat upang makatawid sa kanila. Makatawid sila. Siya rin yung Diyos na kaya mag-deliver sa iyo. At Diyos na sumama kay Shadrach, Meshach, Abednego doon sa pugon. Siya rin yung Diyos na sasama sa iyo at mag-aalis sa iyo sa pugon ng problema, pugon ng karamdaman,
pugon ng kahirapan. He is able. Ang Diyos na sumama kay Daniel, nang si Daniel ay inilagay sa lion's den, sa kulungan ng mga leon. And guess what? Pinatahimik ng Diyos ang mga bunganga ng leon. Gusto sabihin sa'yo ng Panginoon, ako rin yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. I don't know about you, but I believe God is the same yesterday, today, and forever. He is able. God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to His power who is working within us. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus. 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 Ano man yung pinapaisip sa'yo ng Panginoon, dyan sa struggle na yan, let your faith arise and say, God is able. God is able. Kung sabihin man sa'yo ng ibang tao, di ka nagagaling, imposible na yung karamdaman mo. Sinabi ng doktor na ako, ganto-ganto ka na lang. Believe that God is able. You have to believe that God is able. He is able. Sabi ng ibang tao, wala na, matanda ka na, ito na lang yan, di ka na magkakaanak, tapos na lang. God is able. He is able. Hindi ka na-asenso. Hindi ka na uunlad. Mananatili kayo mahirap. God is able. You have to believe that God is able. God is able. Allow the Lord. Allow His power. I-allow mo, kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos na mag-operate sa'yo, na mag-function sa'yo. Don't doubt, don't question God. Kung paanong gagawin, hindi mo alam kung paano mangyayari, kung paano gagawin ng Diyos, but you have to believe that God is able. Nothing is too hard for Him. Hallelujah. Hallelujah. At ano man yung ginagawa sa atin ng Panginoon, always remember, si God lang ang dapat makakuha ng credit. Hindi dapat natin inaagaw ang karangalan na tangi sa Diyos lang. Tangi sa Diyos lang. He deserves the highest praise and glory. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. And the honor, Lord, we lift our hands in worship. You deserve the glory. Your holy name, you deserve the glory. And the honor, Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. You deserve the glory, oh God. You deserve the honor. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name.
Jesus. There is no one else like you, for you are great. Miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, Jesus. There is no one else like you, Jesus. There is no one else like you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory and honor and praise, Lord God. Glory to your name, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga himala. Salamat sa pagkilos mo. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala. Salamat sa kagalingan, kalakasan, buhay na patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na may malaking plano at magandang plano sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang laman ng puso mo, O Diyos, ay pagpalain pa kami, mangibabaw kami, Lord, in the name of Jesus. Lord, lahat ng tagumpay, lahat ng pagpapala, Panginoon, pangalan mo lamang ang maparangalan. Ikaw lamang po ang maitaas. Walang ibang pangalan ang maitaas, kundi ikaw lamang, Jesus. Salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong salita. Patuloy naming tatandaan, Panginoon, you are able. You are able. Lord, we love you, we honor you, and we bless you. In Jesus' mighty name, amen.